Wag na po kayong magagalit. Hindi po ako nakapag-plancha. Patawarin nyo na. Tamad mag-plancha eh. May darating tayong bisita, guys. Yung mention ko sa inyo last time na nung bumili kami ng bigas ni Daddy Teban. Kailan ba yun? O yung last vlog. Today ay Saturday. At ito ang papalunch natin. Lunch kasi sila darating, no? Si Zoe dumating na galing swimming lesson. Ito ang papalunch lang natin. Isang buong manok. Nagluto na ako ng pansit. Nandoon. Parang may birthday. At lumpia. Ginawa ko to kahapon ng lumpia. At ang dessert ay gagawa ko ng maha. Hindi siya maha blanca per se. Pero paano ko ba yan anuhan? Maha ube. Ipasok ko lang saglit ito sa oven para uminit na. Yes. Yung pansit, diba nakabili tayo ng kwek-kwek. Ano yan? Itlog na maliliit. Pugo. Itlog ng pugo. Lalagay ko yan dyan mamaya. At gawin natin ang ating maha blanca na hindi maha blanca. Kasi hindi ako gagamit ng normal na condensed milk. Gagamit ako ng ube makapuno kondensada. Ayan. Yan ang gagamitin ko para yung paano ko ba sabihin? Maha natin kulay purple. Ito ang mga ingredients. Gamit tayo ng 1 liter ng mainit na pala ang pan. Coconut milk. Yes. Okay. Ilagay muna natin dyan. Paboil natin. Mamaya na siguro ako magluto ng lumpia kadating nila. At dahil boiling na siya, hina natin ng konti ang apoy. Mabilis lang naman yung maha, no? Maha blanca. Mabilis lang natin itong maluto. Gising na! Hi! Hi, Ken! Lagay ko ng ating ube. Makapuno kondensada. Uy, napaka-thick nito. Pero kung gusto ninyong lagyan ng sugar, at this point, pwede nyo na siyang lagyan ng sugar. Pero hindi ko na siya lalagyan kasi, matamis na itong condensed milk. Para bawas tayo ng konti sa sugar. Alam nyo na, mahirapan tayo dyan. Kapag sobra-sobrang sugar natin sa katawan, lalo na 30 na tayo, no? Parang nakulangan ako sa kulay saglit. Meron akong uve. Eto, meron akong ube flavoring. Lagyan natin siya ng konti. Para gusto ko kasi para siyang yung purple talaga na, alam mo na, yung magandang color. Hala, tinapon ko lang dito to. Dito ko muna. Ayan. Ito na ang gusto kong consistency. Baka akala ni Desiree nito ito. Ube alaya. And then, lalagay ko na rin yung corn kernels. Corn kernels, ang arte. Ayan. Yes. Habang inintay ko itong mag-boil, meron akong i-share sa inyo. Kasi, last night ba yon? Basta ngayong week na ito, naalala ko yung mga kaibigan ko sa Pinas. Yung vlog ko, yung mga madam, yung mga kasama kong teacher dati sa Pampanga. Naalala ko may pinag-usapan kami noon kasi ilang taon na ba ang nakalipas? Halos kaka-start ko pa lang sa vlogging noon. And then, gumawa sila ng video. Tingnan nyo ha, gano kaiba-iba yung point of view natin sa isang bagay. E di, gumagawa na ako ng videos noon sa YouTube. And then, hindi ko alam kung nag-post ba sila or nag-send sila ng video dun sa group chat namin na ginagaya nila ko para
feeling ko, ginagaya nila ko paano ko mag-vlog. Nasa school sila, school setting, tapos yung video nila is about their classroom. Yung, hello guys, welcome back to my channel. Ganon sila. Nag-ano sila na, welcome to my vlog, blah, blah, blah. Yung ganon. Tapos, hindi ko na tinapos yung video kasi nainis ako, umiyak ako. Sa point of view ko, ginagaya nila ako. Sa point of view ko, minamak nila ako yung minamaliit nila ako sa point of view ko, ha? Ganon yung sa video lang na yun na sinend nila sa akin. So, na-feel ko na maliit ako. Tapos, na-feel ko na tinutuya nila ako kasi nagva-vlog na lang ako, hindi na ako nagtuturo. Yung parang wala nang patutunguhan yung buhay ko. Ganon kasi hindi na ako nakakatulong sa mga estudyante, hindi na ako nakakatulong sa bayan, hindi ako nagtuturo, wala akong profession, wala akong everything. So, that time pala, buntis na pala ako kay Kenneth, kaya medyo emotional ako. Emotional pa rin ako. Basta ganun ang point of view ko na minamak nila ako, tinutuya, tinutukso, kasi yun nga, parang feeling ko yung down na down ako. Yung ginaya na lang nila ako kasi ganun na lang, nagba-vlog na lang ako. Inopen ko yun sa kanila. Actually, hindi naman sila yung nasa video, mga kasama naming mga teacher noong nagtuturo pa ako sa Pinas. Hindi na-share ko yun. Nagkita kami kasi one day, nagkapi-kapi kami. So, sinabi nila sa akin, ay be, kasi be yung tawagan namin. Ay be, hindi naman ganun yung ano namin, yung ibig nilang sabihin. They don't mean anything wrong, something like that. They don't mean na ganun yung ma-feel ko. Sa point of view pala nila, tingnan mo gano'ng kaiba ha, iba yung dating sa akin. Buti na lang pinag-usapan namin that time kasi naano siya, na-clear out. Kasi iba pala yung point of view nila. So yung point of view nila ay ginagaya nila ako kasi masaya sila para sa akin na nagva-vlog na lang ako. Masaya sila para sa akin na nandito ako sa Netherlands. Tapos vlog-vlog na lang. May konting kurot sa kanila na, buti pa siya kasi hindi na siya nagtuturo, wala na siyang paperworks. Ayos yung buhay niya doon sa Netherlands. Ganun pala ang point of view nila. Sa akin naman, kahit balik-balik tayo, sa akin naman, ang sama ng dating. Imagine kung hindi namin yun pinag-usapan, hanggang ngayon masama pa rin yung loob ko kasi ginaya nila ako. 'Di ba? So, kanya-kanya tayong point of view. Kagaya ng sa balita. Kukunik ko siya sa balita. Yung agawan sa South China Sea, Philippine Sea. Hindi ko po to opinion politically. Para sa akin lang, yung i-connect ko siya sa experience ko doon sa mga kasamahan ko nga. Iba yung point of view ng China. Ang point of view ng China, sa kanya ang buong karagatan, yung area na yon. Kahit pasok siya sa pag-aari ng Pinas, ang point of view ng China, sa kanya. So, ang Pinas naman, ang point of view niya sa atin kasi may arbitral ruling. So, na-rule na paper na-decide na, nakabihis na siya. Very good. Na sa atin, yung yung part na yon. So, ibang point of view ng China, iba ang point of view ng Pinas. Kaya naman, hindi nagmi-meet sa gitna. Kasi magkaiba ang mindset, 'di ba? So, how do we build the bridge to meet halfway? Alam mo yon, yung paano tayo magkakaroon ng... Yes, anak. Saglit lang, guys, ang aking sentimiento. Paano tayo magkakaroon ng... Yes. Pagkakasunduan na itong part na to sa China lang, itong part na to sa Philippines lang. Although, may ruling na, still, hanggang ngayon, hindi pa rin tumatalima ang China. So, sino ang at fault? Diba? We don't know. So, we have to build the bridge to meet halfway. Yung magkasundo yung dalawang bansa. Kahit nandito si Kenneth. Pogi naman yan. Nagluluto si Mami, oh. Come to daddy mo na. Baka matalsikan ka dito, na. Siyempre, by building that bridge, hindi naman natin na-allow na mawala yung identity natin as Pilipino, di ba? So, by building that bridge, ano-anong kailangan nating i-sacrifice? Ano-anong kailangan i-sacrifice ng China? Magulo, guys. So, wag na nating puntahan yung ganung usapan. Ewan ko ba, ba't ko ba nakunik? Nabuisit kasi ako, ulit-ulit na lang yung China, Pilipinas, binomba, etc. Naku po. Ayun.
So, kailangan natin magkaroon ng, sa bagay may agreement naman na, pero alam mo yon, it all boils down to iba ang mindset ng Pinas, iba ang mindset ng, China. Hindi ko rin alam ang sagot dyan. So, tingnan na lang natin sa mga susunod na balita, no? And, i-mix na natin ito, dali lang. And, meron akong milk dito, 1 cup milk, and 1 cup cornstarch. Pagsama ko sila, saglit lang guys, nawala na tayo. Ang ating niluluto, kakachika ko. So, ano ang magiging solusyon natin? Hindi ko rin alam. Pero sa building a relationship, medyo may masay naman ako dyan, no? Lagi namin ginagawa ni Daddy yan. Iba ang point of view ni Daddy, iba din ang point of view ko. So, ang ginagawa namin, isa lang. Kaya, hindi kami masyado nag-aaway din. The word is compromise. Nagko-compromise kami para magkita kami sa gitna. Kagaya halimbawa, may pinagdiskusyonan kami. Kagabi ba yun? Hindi ko na ma-remember. Basta may pinagdiskusyonan kami ni Daddy. About sa pagpapacheck up niya sa doktor. Kasi meron siya mga nangangati, ganyan. Tapos, ubo siya ng ubo. Every now and then, balik-balik ang ubo niya. Ngayong month, meron. Tapos gagaling, tapos next month meron na naman, tapos may mga nangangati na siya, parang may mga allergy siya. Tapos ako naman itong praning, nag-google ako, ano ba ang nangyayari, ganito, kesyo, and then sinishare ko sa kanya, Dad, alam mo ba, nag-google ko, ganito na pwede kang merong ganyan, kasi lagi kang inuubo, etc. And then siya naman, medyo na na-off siya. Huwag ka kasi tumitingin, yan, sa internet. Nagalit din ako. Sabi ko, wala ba akong karapatan na magtingin, na mag-care sa'yo, sabihin sa'yo, etc. Sinasabi ko lang naman, hindi ko naman ini-instill na meron kang ganito, meron kang ganyan. Sinasabi ko lang yung possibilities. Di may na-hit na ng konti ang usapan namin. I mean, uminit na ng konti ang usapan. And then, nag-compromise kami. So, ang ginawa ko in my part, hindi na ako mag-google. So, in his part, sabi niya, magpapacheck up na lang siya. So, compromise. Na-solve ang problem. Nandito na naman si Kenneth. So, sige, manood na lang kayo, Dad. Dito. Aya, manood sila, manood. Wakadas sitter, wakadas. Hindi, manood sila kay Mami. Watch Mami. Ang cornstarch at fresh milk po yung ginamit ko, no? Ilalagay ko doon sa... Huwag ko kayong konti. Na paano yan? Lagay ko dito sa ating pinakulo kanina. Kain silang pansit kasi may naluto naman ako na. Uy! Mahulog ka dyan, bebe, ha? Daddy! My God! Maano na siya? Dalawa. Kasi baka hindi maluto yung cornstarch, hindi siya masarap. Nakalimutan ko, last na lang. Ano kasi tawag nito? Dalayap sa amin to lime. Zest ng lime, guys. Para mas mabango. Yung zest lang niya. Hala, parang wala naman lumabas. Para may pang-alis nung tamis. Hindi siya masyado nakakaumay. Okay. Ayun. Konti lang. Ayun siya, oh. Yung zest lang. Para may kick ng konti. Yes. At saka pampabango. Kabango niya. Lagay ko siya sa mga containers. Siguro gamit ako lang dalawa para mamaya pag lumamig, lalagyan ko siya ng cheese. Yeah. Ay, hindi ka siyang isa. So, yes. Hoy, kaganda, guys. Kaganda. Palamigin natin yan. So, dalawa ko na lang container.
Palamigin muna natin siya, guys. Tapos i-ref natin. Lagyan natin ng cheese. Hindi ko na inayos. Ganyan na siya. Mukha siyang kalamay, di ba? Ang Ken? Very good yung Ken natin. Very good. Gusto pa pala niya. Guys, thriving ang mga plants natin. At wala pa namang namamatay so far. Very healthy. Very mabango ng bahay kasi sa mga plants. At ang mga bulaklak, nandyan pa rin. Ang Calya Lily. Tama ako, Calya Lily ito. Yes. Gaganda, guys. Tapos ito nilipat ko dito. Kasi pag yung malaki na yon ang nandun, naanuhan yung aquarium natin. So, doon na lang sila, palit sila. And then, eto pa ang good news, guys. Nasabit na ang mga binili nating canvas. Ayan na sila. Yun ang picture namin. Medyo madilim nga lang siya. Pero okay naman. Visible naman siya, no? So, dito namin nilagay sa hallway lahat para kapasok o para siyang photo gallery. Ayun yung entrance. O, para na itong para na tayong house tour. Sige, house tour ko kayo dito sa baba. So, ito ang entrance ng bahay. Mga susi, nandyan. Kapasok dito sa left side, nandyan ang ating toilet sa baba. Wala tayong sink. Wala yung sink, toilet lang talaga. Ganyan lang siya. Simpleng-simple. Tissue, wipes, air freshener, malit na salamin, fake na orchids kasi hindi nga ako makabuhay ng orchids, no? So, ayan ang toilet sa baba. Ay, nag-tour tayo. And then, ayan na, pasok tayo. Etong sa wall na ito, yung mga pictures natin na in-order, mga canvas. Si Zoe, si Kenneth noong months pa lang siya dyan, no? Parang 8 months. And then, ito 1-year-old siya. Si Zoe, nung roughly 1-year-old siya. And then, si Kenneth din, 2023 yan lahat. Ito, 2019 lahat yan. Ito 2020 na to, itong picture na 1-year-old siya. And then yung hagdan papanhik, nakita naman na ninyo ang kwarto ni Zoe and Kenneth. Yung sa amin lang hindi, tsaka yung toilet. Next time na yon. Kapasok, sala agad ang makikisala. Kusina, and then yung dining, nandito banda. As in kapasok. Tapos ito, ilalim ng hagdan yan, yan ang pantry. Huwag ko nang pakita ang pantry natin kaya magulo, no? Yes, anak. Okay. Yung mga plants natin, ito, nabili ko to sa Action lang to, guys. Kung nandito kayo sa Netherlands, napakamura. Halos lahat naman, no, mga mura ko lang nabili. Hindi ako bumibili ng medyo mamahali. Hala, kakala. Yung pinagawaan ko ng nandyan pa. Mahablangka, nandito pa rin. Hindi pa siya lumalamig ng todo. Ayan. And then, ito na, kusina. Balik tayo dito. Ayan, kusina. Ito, lalagyan ko to ng bread ng mga bata. Tsaka sa amin. And then, ito, lalagyan ng, fruits. Tapos, dito sa area na ito, nung island ng kitchen, lalagyan ito ng wine, actually. Pero, hindi naman kami masyadong manginginom, kaya wala yung laman. Gusto ko na nga tanggalin kasi natatanggal ito. Pwede yung tanggalin. And then, kusina, pantry ulit ito na maliit. Yung mga usual na ginagamit ko everyday. Ito, mini ref. Wala siyang freezer, ref lang. Nung binili namin yung bahay ko, nakasubaybay kayo sa channel namin, nandito na yan kaagad, no? Itong buong kitchen na to, except yon. So, bago lahat yan, yung dishwasher, everything. Lalagyan ng plato tong dalawa. And then, yung dalawa, kutsara, tinidor, sandok. Tas yung baba, mga kasirola. And then, yung dito, yan. Ito, dishwasher. Ayan siya, guys.
And then, yung aking mga spices, oven. And then, yung mga spices ko nandyan. Ayun. So, dito naman sa tabi ng kusina, yung pinto, yung washing area. Washing area. Basura ko nandyan pa. Nandito ang dryer and washing machine, yung mga sabon-sabon, panglinis, yung ref namin nung nandun pa sa old na bahay, ayan siya. Tapos yung mga sampayan ko nandoon. Ito may freezer to, yung sa baba niya. Yan yung mga ano ni daddy, parang working area niya yan. Ayan, so ganun lang siya. And then, punta tayo sa sala. Ay, yung sa labas. Yan, maliit lang na garden. Parang may video ko niya nung ginawa namin yung likod na yan. Kasi ano lang yan fake grass. Para po sa aming bagong subscribers, fake grass lang po yan. And then yung sala. Simple lang kasi gusto namin minimalist yung bahay. Yung cabinet na ito, yan, ano yan, mga laruan pa ng mga bata. Tapos ito, yung slide ng mga bata. Ang gift namin kay Zoe noong 5th birthday niya. Yan, ganyan lang siya kasimple. Kasi ayaw namin na maraming clutter. Lalo na ako, kasi dati mapang-clutter ako. Pero ngayon, simple lang. Walang anik-anik, ganyan na lang. Walang mga nakalagay dyan, yung speaker lang, TV, very minimalist. Hala-halaman, yun na yung mostly mga decorations namin. Ayan na ang sala. Naglagay ako ng upuan ng mga bata doon kasi naglalaro sila lagi dyan, no? Yung mga drawers na ito, yan, puro mga laruan nila yan, para lang malinis tignan, kaya nilagay ko na sila dyan. Kasi ayoko na maglagay pa ng mga hiwalay na mga lalagyanan para sa mga toys nila. Yung baba doon, toys din nila. Eto, kay daddy naman yan. Yung lugar na yan, yung mga collections ni daddy. Sa taas, sa mga bata din, mga puzzles, ganyan. So, para medyo malinis siyang tignan, ayan, sinyot ko na lahat dyan yung mga toys nila. So, I hope you like this video ng ating half tour sa bahay. And please do subscribe na po sa aming channel. Maraming salamat po. 21K subscribers na po tayo. Thank you so much for watching. Bye!